So may bago na naman po tayong gagawin. So dito nag-home service tayo sa Mandaluyong. Kakabitan natin ang 360 camera to Mirage G4. Ayan, tingnan nyo, mga body kit siya. Solid do. May mga ilaw na rin siya. Tapos yan. So ito kasi monitor nila. Okay pa naman to, working naman. Gusto lang din nila sir mag-upgrade. So problema nila sir dito, nagpapalit siya ng steering controls. Nagpalagay siya ng steering controls pala. So nung pinalagay niya na steering controls, di natin sure kung wired ba siya or battery operated. So mamaya tignan na lang natin pag baklas dito. So ganoon pa rin naman to. Ayan, working siya. Buksan muna natin ilaw para makita. Ayan, liwanag pala. So pag baklas na ito, same pa rin sa mga ginagawa natin. Ito mas madali para sa akin pag may ganyan, yung mga ganitong phone holder. Tingnan nyo, pagka ko dyan, ayun, umangat na kagad. Tapos kahit kamay na lang. Tapos hilahin nyo lang yung dyan, yun yung para sa hazard nya. Tapos yun, 4 na screws. Pag baklas nyo dyan, kaptanan nyo na yan. Pagtanggal nyo ng screws, baklas nyo na yung head unit. So yan, nag-check na rin tayo dito sa sasakyan. Wala naman sa mga naka-indicator light na nakabukas, working naman lahat. Ayan. So ngayon, patay na muna na yung sasakyan. Tapos na tayo. Start na tayo mag-baklas. Yung pala, head unit na ikakabit natin, yan, in order lang din pala nila sir sa Lazada. Ayun yung brando. Kita ba? Ay, mag-focus. So yan, Ska or Zone. Ano bang baso dyan? Ayun ang bala. So yan, 9 inches Android head unit. Tapos may panel with 360 camera na rin. So yan, baklasin muna natin to. Yan, tapos na natin igapang yung mga wire. Dito natin nilagay yung yung 4G na antena para sa SIM card. Yung GPS dito natin nilagay sa likod ng ng frame. Ito sa radyo. Ito yung dalawang sa 4G tsaka sa GPS. Kasi yan yung sa reverse camera, dalawang USB port. Ito yung sa camera. Ayan Tapos ito yung mga RCA cable, then yung power, yung pinaka main power nya. So ganyan itsura. Ayan, madami na tong wire. Ngayon, naman na to, mga nakatip na siya. I-testing natin. I-ayos ko lang dito. Wait lang. Ayos lang natin yan. Yan, ganyan lang muna. So try natin siyang i-start. Hindi pa pala natin nilalagay yung yung mga camera dun sa left and right. Ang nakalagay pa lang dito yung sa harap tsaka sa likod na camera. So try nga natin. Ayan harap tsaka likod pa lang yung camera na naikabit natin. So ayan yung itsura nya. Balik natin 360. Front view 2D natin, yan. Ito yung sa front view. Yan. Mas malinaw na siya. Pwede nyo siyang iset ng dito. Ayan yung sa likod. Left and right wala pa So ito pa lang muna na lalagay natin. Yung harap, yung sa harap and then yung sa likod. Yan. So ginawa ko rin dito, siyempre pagka nag-reverse, in automatic na rin natin yan. Mag-view yung yung camera sa likod. Ayan. Parang may onting delay lang nga sa dito sa yung sa pag-reverse. Pero mamaya mag-ano pa naman yan, i-reset pa natin to. Tignan natin kung magbabago pa yung niya, yung responsiveness niya dito sa sa reverse. Ayan
Medyo matagal nga lang kasi. Dapat kasi pagka reverse nyo, lalabas na kaagad dapat yan. So yan, mamaya i-restart natin to para tignan natin kung mag-ano yung response niya sa ano, reverse. Kung mas bibilis ba siya. Or tignan rin natin sa settings mamaya. Yan, bali tapos na rin tayo mag-install ng mga cameras na lahat. Sa harap, sa likod, tsaka sa mga side mirror. Pakita muna natin yung ano, yung 360 camera nito. Ganito yung naging ano niya, itsura niya. So yung 3D niya, ganyan itsura. Ay mapapansin nyo dito, okay naman yung guhit niya dito sa parking. Ayan o, diretso naman siya. Iba kasi yung ano nito yung calibration settings niya. Ganito yung itsura. So may mga naka-preset na dyan, kayo na bahala. Ito itsura. Sample natin. Ayan o, lumalapad yung view niya. Ayan o. So iba-iba. Kagaya niyan, ayan o. Ayan ang settings niya para dun sa ano, calibration. Hindi kagaya dun sa ano natin, dun sa unit natin na Nexus. Meron tayong ginagamit na calibrating mat. Yan, mas maganda yun kasi meron siyang ano, umaga mas maipapantay natin yung calibration dun sa ano, halimbawa dyan, sa paligid ng kotse. Pero ito okay naman kung mapapansin nyo. Ayan yung itsura niya. Pag naka 3D, dalawa kasi option niya, 3D tsaka 2D. 3D muna tayo. Ganyan yung itsura niya pag front screen. Ayan yung sa back. Ayan yung sa left side. Sa right side yung magkabilang angle. Ayan yung lumalabas. Tapos pag 2D naman, ganyan. Ito yung front, ito yung sa back, left side, right side, then yung magkabilang side. Ayan. No recording device detected. Ayan, wala pa kasi itong ano yung USB nya. Ayan, pwede nyo rin palitan yung ano na ito. Ayan, yung logo. Ayan, yung kotse. Ayan, tignan natin yung ano, yung 3D ganyan siya. Lapitan natin para mag-focus. Ayan okay naman pantay naman yung guhit dito sa ano, sa parking Tapos ayan, labas tayo. Pakita ko yung ano, pinabit natin na mga cameras. Ayan. Buksan muna natin yung pinto kasi baka mag-auto lock Ayun yung kanina dun sa ano kanina, dun sa view natin dun, parang nakatingin siya sa taas pero makikita nyo dito parang ang naka-itsura dun sa view dito is ayun yung bird's eye view nya. Pero dito ang lapit na pala. Pero doon ang ganda, ang layo ng tingin. Yung guhit niya ito. Pantay naman diretso. Yung mga camera pala na nilagay natin na yan Ayan, dito sa side mirror. Ito pala yung kanina naging problema ko. Kasi yung bumper na ito napalitan na din. Dito ko na lang siya nilagay. Okay naman yung kinalabasan. Hindi naman siya ganun kapangit tignan. Ayan. So yung side mirror din sa kabila. Yan. Yan yung sa likod. Yung sa likod pala kasi dito, naka dashcam na si client. Tapos naka stock camera pa siya. So ito yung stock camera, ito yung dashcam. Dito tayo naglagay ng ng para sa 360 camera natin. Tapos tinesting namin kanina dito. Ayun, okay siya, ganda. Okay din naman pala. Ayun, tinesting namin kanina dito. Yan yung equalizer. Ganito yung itsura na equalizer nya. Meron na siya mga ganyan. Tapos may Bluetooth and Wi-Fi connection na rin siya. Google Maps. Yan. Netflix, Spotify, YouTube. Yan, mga common na mga applications ng mga Android unit na kinakabit ko. Sa bawat arangkada. Kidding aside, pero ikaw ba? Lakas na rin siya. Okay lang ba sa'yo? Tanda mo, nakikinig ang girlfriend mo. Is terror. Ayan.
Tapos yun pala, sayang din kasi si client nagpalagay pa ng ganito. Kaya lang yung ano naman, steering control na kinabit dito is ano siya, battery operated. So hindi rin natin mapapagana. Ayan. Pagka Mitsubishi kasi ganyan talaga, pagka battery operated, di gumagana sa mga aftermarket na stereo. Kapag wired naman, pag may wire naman yan dyan, mapapagana natin yan dito sa head unit natin. Or kahit sa mga aftermarket, kahit anong aftermarket na papakabit nyo. Ayan. So yan. Hindi lang natin matesting yung ano, yung hotspot nya. Kasi kanina mabagal kasi nandito tayo sa basement. So ang hirap lang din kasi ilabas. Mamaya, yung labas kasi diretso kalsada na eh. Wala na ring mga available na parking dun sa labas, kaya mahirap. Pero mukhang okay naman. Check na lang din natin yung ano nito, specs nito. Well, dito. About device. Ayan oh. Specs niya Android 14 na. Tapos ang ano na ito, ilan gig nito sa nakalagay. Yung nakalagay dito Tapos may SIM card slot na rin pala to dito. So nakalagay yun, hindi ko makita. Pero yan, yung ano nya, yung processor nya, naka octa-core na. Yun pala, 8 gig RAM na pala to, 128 gig storage na siya. So yung mataas na to, kaya pala ano din, responsive na rin yung touch nya. So okay na okay din to. So yun lang sa mga interested and gusto magpa-install ng mga ganito. Kung order kayo sa Lazada or Shopee, ayan, nagsa-service din tayo ng ganito. Pero meron tayong sarili nating Android head unit, mas maganda kasi meron tayong warranty. So yan, message nyo lang po kami sa Facebook page namin, Enteng Mutingting Garage. Located po kami sa Marikina City. Yun lang. Thank you.